Okay, hello guys. Isang mapagpalang araw pong muli sa inyong lahat. Mga kaibigan, welcome po sa aming YouTube channel, ang Farm TV Realty Office. Ngayon po ay medyo magandang panahon kaya tayo ay nakagala at nakapag-locate ng property. Tayo po ngayon na mayroong nilolocate na property dito sa bayan ng Tagkawayan. Ito po ay along National Highway na makikita po natin sa harap ng ating camera. Ang property pong ito ay mayroong frontage na 45 meters sa kalsada. Ito po ay mula doon sa bayan hanggang dito mga 8 kilometers lang po ang layo nitong property ito, at ito po ay napakagandang gawing mga business area kasi ito po ay marami ng tao sa lugar na ito. Ang property po ay magmumula doon sa lugar na yun. Nakita po ninyo yung puno na yun ng akasya, yung may vulcanism, wala po doon at hanggang dito sa lugar na yan. Ang frontage po nito, inuulit po, ito po ay meron sukat na 45 meters ang haba dito sa National Highway. Ano po. Ang napakagandang gawin po dito, yan makikita po natin yan, yan po yung pinakang property niya, ay gawing gasoline station or mga hardware, kasi dyan po sa lugar na yan ay napakarami po riyang bahayan. Mayroon po dyan yung kantuhan po na yan ay crossing nang papunta doon sa looban itong barangay Tabasan po ito. Okay, tara, papasokin po natin yung property para makita po natin yung mga nakapaloob na tanim sa property ito. Okay, ito po, doon mag-uumpisa nga po yung property. Ano po na, ito po yung pinakang looban nitong property na makikita natin dito sa harap ng ating camera. Ano po, medyo malalim nga lang po itong sabungan na ito, pero hindi naman po ito problema kasi doon sa may part na yun ng property medyo mataas. Kung ito po ay gagawing halimbawa at naibig ninyong gumawa ng gasoline station dito, di lalagyan na lang po ito ng mga tangke, din tatabunan na lang po ito. O di kaya naman po, pwede po ditong gawing hardware. Kasi dyan po sa lugar na yan, yan po, warehouse po yun. No? Dito sa lugar naman ng part na ito ng kaliwa, ito po ay maraming tao. Ayan. Mga tao na may gawa ng gasolina, may gawa ng halubak sa lugar na yun. Kaya maganda rin po dito yung hardware na maging business. Ito po ay meron na rin linya ng kuryente. Ayan, nakikita po sa harap ng ating camera. Meron po rin itong source ng tubig. Ang source po ng tubig nito ay bukal. Ito pong lugar na ito, sa may part ng babang ito, ito po ay ginawang pispan o man-made na pispan. Ginawa lang nila. Nakikita po natin ito, mayroon na siyang tubig. Gano'n pa man, nakita natin na rito sa mayroong isda na nga pala ito na nakahulog dito. Pinapalaki marahil nila. Gumagalawang tubig nakikita naman natin sa camera. Then nakita na po natin itong harapan, itong property na ibinibintang ito. Naulit ko po, ito ay 1.5 kilometers, 1.5 hectares ang laki nitong property ito. Then tayo po ay papasok sa loob para makita natin yung nakapaloob na tanim dito. Sabi nga po ng dito, ng mga tenant dito, marami po itong fruit bearing na nakatanim. Kaya atin pong papasokin at titingnan kung ano-ano ba itong mga fruit bearing na nakapaloob dito. Okay na, ito po tayo sa pinakang baba nitong property. Diyan po tayo galing. Yan po yung nakikita nating yung barandilya. Yan po yung National Highway. Ano po. Kanina po yung nakita natin doon sa aking video, ito po yung sinasabi kong pispan na nakikita natin kanina doon sa taas. Ano po. Ito siya. So pwede pa rin po itong i-improve na pispang ito, palawakin, palakihin. O ano pong magandang gawin dito. Tayo po ay pupunta doon sa part ng likuran itong property. Ito po, meron ditong ginawa silang patubig. Bagamat ito ay mayroon ng source ng tubig, pero ginawan po nila ito ng submersible.
ang lakas po ng tubig dito. Yung pinagkukunan nila ng tubig. Hmm? Dito po sa nilalakaran natin ito, ang fruit bearing na nakikita ko dito, kagaya po nito naririto, santol po ito. Ayan. Ang santol, merong langka, ayun. Merong itong mangga, nakikita natin yan. Ito po ay napatabasan na, napalinisan na ito ng sealer, kaya kung nakikita natin yung hawan, yan hanggang doon. Diretso po yan hanggang doon sa likod na yan. Pero ito pong 1.5 hectares na ito ay hindi po ito totally nalinisan pa. Kumbaga sa ano itong may part laang ng harapan. So doon po sa may likod na yon ay hindi pa ito nalilinisan. Mga 250 kapunong nyog ang nakapaloob na tanim dito sa 1.5 hectares na ito. Dito po sa loob na ito, meron po ditong, ayan yung sapa. O mga bago pang tanim, hindi pa yung iba. Hindi pa namumunga. Yung iba naman ay namumunga na. Pagka nalinisan na ito, maganda na itong, kumbaga sa ano, gaganda na itong mga puno na ito ng niyog. Baka magkukuha na ito, magbibigay na ito ng kanilang mga bunga. Kasi kaya lang kung titingnan natin, mga wala pang bunga, ito po ay masukal. Ayan. Tara doon, sa ako na yun. Nakapasok po tayo sa lugar na ito kasi ngayon po ay medyo maganda ang panahon, mainit. Kasi katatapos nga lang po ng bagyo. Kaya itong araw na ito ay talagang ipaghahanap ng mga property, ipaglulocate. Diyan pupunta po tayo sa lugar na yan para makita po natin, matanaw natin yung part ng dulo nitong property ito. So bali dito po sa lugar na ito ay itataas ko na lang po yung aking camera para medyo makita po natin ng bahagya itong looban. Hindi na po tayo makapasok kasi napakasukal na po nitong lugar na ito. Ang nalinisan lang po dito itong may part pa ng harap. Pero yung parte dito, yung kalakhan, hindi pa nalilinisan ito. Marahil sa mga susunod ng mga araw o doon lang sa mga makakabili nito yung paglilinis. Ang nalinisan lang po nito yung sa may part ng harap niya. Kaya may nakikita po tayo doon mga hardwood na puno. Ayun, kagaya po nung ano ngayon, yung po ay batino. May mga tinatawag dito mga guyong-guyong. Mga pangalan ng mga kahoy na iyan. Then pupunta po tayo sa part na yan, medyo hanap po tayo ng daan para makita natin, masilip yung
bahagi ng property ito dyan sa may right side na ito. Itong lugar po ngayon ng property, yan nakikita po natin sa harap na yung camera. Yan po ay pwedeng gawing pispan kagaya po nung nakakita natin doon sa harap ng ating camera kanina doon sa may kalapit mismo ng national highway na iyon. Pwede po itong hukayin para lumalim at nang maging ganap itong pispan. Napakaganda po nito kasi ito po ay may tubig, bukal. Ayan po yung pinakang sapa niya. Adaan po dyan sa pinakang buwang yan. Ngayon dito po sa may, sabi ko kanina, pumunta dito sa may part ng kanong ito. Ito medyo masukal din po pala ito. Pero gano'n po man po, nagkukuhan tayo ng daan para kahit pa paano po ay mabidyohan natin itong lugar na ito. Ito, marami po rito mga tanim na niyog. Ayan, hindi po masyadong nabunga kasi gawa po ng medyo masukal nga po. Ayan po, mga mayroon pa ditong mga batino. Mayroong kawayan sa lugar na yun, nakikita tayo. Yun, malayo na po. Ayan. Pero sa kabuuan nito, ang sabi nung seller sa atin, ang nakapaloob na niyog dito ay nasa 250 kapuno sa 1.5 hectares na ito. Doon po sa harapan itong property na tabing National Highway, marami po doon pwedeng gawin na business. Unang-una yung gasoline station kasi mula po doon sa bayan hanggang dito, ito po ay mga 8 kilometers pa ang layo. At saka pangalawa, napakarami po ditong mga bahayan na sa lugar na ito. Kumbaga sa civilized na rin po. Mamaya doon sa may part ng crossing doon, bibidyohan ko po para makita ninyo na civilized na ang lugar na ito. May mga yun po sa kalapit nitong property ito, meron nga po ditong bodega na ginagawa or may pagawaan ng mga hollow blocks. Magandang gawin din po, magawa din po dito ng hardware, gasolinahan sa kalapit, hardware sa kalapit din o kabaak nitong property ito. Doon po sa mga businessman, pwede po ninyong gawin ang katulad ng nabanggit ko. Ano po, medyo pagod na ang inyong nagbibideo kasi medyo malayo-layo itong lalakad natin ito kasi naandun po tayo galing kanina. Tara, babalik na po tayo doon sa ating pinanggalingan at nayaman din po lamang na nabidyohan na natin dito sa lugar na ito sa likod. At hindi naman tayo nakarating doon sa pinakang hangganan nito, ay gawa nga po nitong masukal. Ayan, mga niyog na yan. Pero unti-unti na pong naganda ang bunga nitong nagkakaroon na ng bunga itong mga hinawanan na. Ayan, nakita po ninyo may mga buko na. Ayan. Hindi nga alam ko ito makabunga kasi unang-una kagaya po niya, sukal na sukal. Hindi makabugawas na maigi yung ating mga tanim na niyog. Dito sa lugar na yan, napakaganda diyang gawing pispan. Unang-una may tubig na, tsaka mataas na pati itong tigkabilang parte niya o bahagi. So bali tatanggalan na lang ng mga putik yung gilid, yung gitna para magkaroon siya ng pitak. Sapa po yung kabilang yun. Tumadaan dito sa lugar nito kaya ito ay matubig itong porsyong ito.
Ang ganda din po rito mag-poultry sa lugar nito. Dito sa likod nitong gagawing pisma na ito. Medyo dyan po ay pantay ang lupa sa lugar na yan. Dito lang po medyo may malalim dito. Pero kung ito naman po ay kukunin yung mataas na yan, itatabon dito, magkakaroon po ito ng pantay lugar na ito. Halos papantay po ito doon sa kalsada. Ito po palang lugar na ito nga po pala ay kumbaga sa ano nagawa na nilang fish pond. Kasi ito po yung pilapil niya. Oh. Malapad ang pagkapilapil. Hinarangan po niya yung daan ng tubig dito. Diyan nakakulong. Meron po dito nilagay na maliit na daanan ng tubig. Oh. Ayan. So ito i-improve na lang po ng mga makakabili nito. Ang kagandahan nga po ng property ito kasi ito ay along National Highway. Pagbaba na nyo ng sasakyan nyo ng property na ninyo. Marami po kayong magandang gawin dito, business. Kasi ito po ay business area na malapit sa bayan. 8.5 kilometers lamang po ito. Narito na kayo sa property. Ayan yung National Highway. Nakikita po natin sa harapan ng ating camera. Okay po mga kaibigan, tapos na po namin ikutin itong 1.5 hectares. Tayo po ay magpapaalam na kasi medyo tanghali na, mataas na ang araw. Dito po tayo nagtatapos sa pespang ito. Nakita po natin yung kabuuan nitong property, maganda naman po. At ayan po yung National Highway nito nandiyan sa ibabaw. Sa amin pong mga viewers, sa aming followers, makikisuyo po, paki-like and share na lang po ng aming mga ini-upload na video. At isang mapagpala at magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po.